Convict Saranaw! Convict! Convict! Convict Saranaw! Mga kasama, pwede bang itaas natin ang ating mga kaliwang kamao? Convict! Convict! Convict Saranaw! Convict! Convict! Convict Saranaw! Convict! Convict! Convict Saranaw! Convict! Convict! Convict Saranaw! Magandang umaga po sa lahat ng lumahok sa protesta, sa lahat ng mga nagmamahal sa bayan, sa lahat ng ayaw sa korupsyon. Nandito tayo sa harap ng Supreme Court, pero hindi tayo nagmamakaawa. Ang Korte Suprema ay inaatasan ng taong bayan ngayong araw para baliktarin ang kanilang desisyon noong nakaraan at ipagpatuloy ang impeachment trial sa Senado laban kay Sara Duterte. Yun ho ba yung ating kahilingan ngayong araw? Napakalinaw po. Simple lang para sa interpretasyon naming mga manggagawa. May nalustay na pera, may ninakaw na pera, pera ng taong bayan, pera ng mga manggagawang naghihirap. Pero dahil dito sa desisyon ng Korte Suprema at ng sabwatan ng Senado, may nawalang pera pero walang mananagot. Papayag ba tayo? Ano yun, magic? Uso talaga sa Pilipinas yung magic. Pera ng taong bayan nawawala, walang nananagot. Tignan po natin mabuti ang kalagayan ng ating bansa. Napakaraming walang trabaho ng mga manggagawa. Napakababa ng sahod sa Pilipinas. Mayorya sa naka-empleo ay pawang mga kontraktual. Napakataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Winawasak ang komunidad ng mga maralitang lungsod, pinapalayas ang mga maliliit na mangingisda habang binobomba ng berdugo ng mga militar ang kanayunan, lalong-lalo na ang Mindoro, kasama ang mga komunidad ng Katutubo. Umakyat na sa mahigit 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Napakatindi. Pumayag pa si Bongbong Marcos na gawing imbakan ng armas pandigma ang Pilipinas. Yan po ang itsura ng ating bayan. Sa kabilang banda, lugmok sa kahirapan at kagutuman ang mayorya ng mamamayang Pilipino. Pero ang kakapal na mukha, ang titigas na mukha ng mga burokrat at kapitalista, lalo na itong si Sara Duterte, ninakaw pa yung pera na para sa taong bayan. Pagkatapos ngayon, ang gusto lang sabihin sa taong bayan ng Korte Suprema, ipagpatawad na lang natin, walang magaganap na trial. Okay lang ba sa inyo yun? Mga kasama, simple lang po. Kapag kaming mga manggagawa ang nakalabag sa company rules and regulation, ang isang sigurado, pagpapaliwanag ka sa opisina ng kumpanya. Maaaring masuspindi ka, mabawasan ka sa trabaho ng sweldo, o kaya matanggal ka sa trabaho. Eh bakit si Sara Duterte ayaw papanagutin ng rehimen ni Bongbong Marcos? Ano ba ang meron? Bakit pa sila ay nagtatakipan sa isa't isa? Kapag kami mga manggagawa ay hindi na maresolba ang usapin sa pagitan ng kumpanya at ng kapitalista, walang ibang sandata ang mga manggagawa kung hindi itirik ang welga katulad ng ginawa ng Nexperia at nagtagumpay ang mga manggagawa. Ang ibig lang sabihin mga kasama, kapag patuloy na nagmatigas ang Korte Suprema para baliktarin ang kanilang desisyon, kapag patuloy na nagmatigas ang Senado na litisin si Sara Duterte laban sa kanyang korupsyon, ano ang gagawin natin? Tutungangan na lang ba tayo? Gagamitin natin ang natatanging kapangyarihan ng mamamayang Pilipino. Hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang labanan. Napakalawak po ng kalsada. Napakalawak ng Metro Manila at ang lansangan ng Metro
Manila ay mayroong revolusyonaryong kasaysayan sa pagpapalayas sa mga naunang presidente, pinalayas ng mamamayan si Marcos Sr. Bagsak si Marcos Sr. noong February 25, 1986. Sino po yung kasama sa panahon na yan? Ako wala na. So mga bago na, no? Ito yung mga bagong henerasyon. Bumagsak. Matindi rin ang korupsyon at gambling sa panahon ng Estrada. Bagsak sa Estrada noong January 20, 2021. Hindi po ba? Kaya ang sinasabi lang natin sa Supreme Court, wala kayong pagpipilian kung hindi pumanig sa taong bayan. Pero kailangan din maintindihan, lalong-lalo na ng mga kababayan natin, mga kabataan ngayon na hindi na inabutan ang panahon ng Marcos Sr., hindi inabutan ang panahon ng Estrada. Sa totoo lang po, ang lipunang Pilipino ay magkakasabwat at pinaghaharian ng malakolonyal at malapidal na kaayusan sa pangunguna ni Marcos Sr. Magkakasabwat po ang executive, ang legislatura at ang judikatura laban sa mamamayang Pilipino. Kaya po, mula sa araw na ito, tuloy-tuloy tayong tumungo sa mga komunidad, sa mga eskwelahan, sa mga opisina, sa mga kanayunan para ipaliwanag ang pangangailangan. Wala tayong ibang maaasahan kung hindi ang pagkilos ng mamamayang Pilipino para panagutin si Sara Duterte, panagutin si Bongbong Marcos at ang buong sistemang malakolonyal malapidal, lalong-lalo na ang mga burokrata at isalista pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Kaya mga kasama at mga kababayan, tanganan natin ang ating sentral na tungkulin at malakas natin isigaw, imperialismo! Ibagsak! Burokrata kapitalismo! Ibagsak! Feudalismo! Ibagsak! Tahimikan dito, no? City ngayon. Ayan mga kasama, nakita po natin Grabe. mga artista ng bayan ay tunay siya ay convict. Kaya muli natin isigaw, Sara litisin! Sara litisin! At katulad nga po ng kanilang piyesa, ano nga po ang tawag natin sa kurap? Ano nga tawag natin sa kanila? Mga burokrata, kapitalista, mga nasa pwesto ng gobyerno na nagpapayaman at nagtitiyak na mapanatili ang kanilang kapangyarihan at yaman sa pwesto. At ano ang dapat gawin sa mga kurap? Dapat silang tanggalin sa pwesto. Kaya muli